Hindi ko makalimutan kasi nung araw na yon, nung time na yon, nung bata pa ako, I was 11 years old, 10 years old, may Bible study din, nag-attend ako ng Bible study, yung sa mga bata, sa may bibigyan ka ng kindi, gano'n, no? Parang attend ka. Attend ako doon, tapos pinamemorize sa amin yung verse na yon. Isang verse na na-memorize ko, yung John 17 verse 5. John 17 verse 5. Ang nakalagay doon, "And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began." So, nung sinabi sa akin, nung Bible study na yun, naalala ko yung verse. Parang sinabi sa akin, yung verse na memorize mo. So, ang sabi sa amin, yung si Jesus Christ, yun yung Ama. Yun na yung Ama. Ang bagong appointed son, si Pastor Buloy. Sabi ko, sa isip ko, sa puso ko, kontra doon sa na-memorize kong verse, mabuti pa mamatay na ako. That moment, sabi ko, Lord, just give me wisdom and knowledge and understanding of your word. Because kung buhay ko, useless kung wala ka. Surrender ko sa iyong buhay. Mula noon, hindi ko makalimutan yung oath ko na yun. Nung nakaluhod ako, umiiyak ako, na gusto ko nang i-end yung life ko because I am not worthy in your presence. Because of your holiness, O God. Sabi kong ganun, I am not worthy, O God. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Hindi, pagbanggit sa name mo, hindi ako worth it. Kasi makasalanan ako. Yung time na yun, hanggang ngayon, lagi kong inaalala yun para laging buhay ang Panginoon sa puso ko. And then, dinibot ko yung sarili ko sa pagbabasa ng Bible day and night, pray continually, regularly. Matagumpay na buhay. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember, Lord, kumbaga, it's not enough to humble myself before God. No? Kumbaga sa tingin ko, yung nagawa kong mga kasalanan sa Panginoon, kung ako lang tao, hindi ko mapapatawad. Pero I know God's mercy and love endures forever. That's why I'm here. Yun po yung turning point ko sa buhay, na commitment ko. Because hindi natin madadaya ang Panginoon sa buhay natin. We can claim that we are Christian outside. We can say, I am Christian, I am a follower of Jesus Christ. But only God knows our hearts. Only God knows our works, our deeds. So brothers and sisters, make sure that your daily activity should come from your new identity. Here, second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Sabihin niya sa atin, well done, good and faithful servant. Come, enter to my paradise. Ang sarap pakinggan. So yun po yun, yung commandments natin, make disciples of all nation, lahat tayo. Ang question ay, ilang taon na ba tayo naging Christian? Ilang taon na ba natin tinanggap si Jesus Christ at naging nabago yung buhay natin? At ang tanong, ilang kaluluwa na ba, ilang tao na ba ang nadala natin sa kaharian sa Panginoon at nagsiservisyo? Hanggang ngayon, patuloy nagservisyo at kinumit ang buhay sa Panginoon. Nasa ating sarili kung ilan na ba ang na-inspired sa buhay natin. Masaya ako, kwento ko lang sa inyo, sadali lang. Masaya ako sa study na yun. May naging pastor, may naging pastora, doon sa Bible study namin ngayon. Ngayon, may mga church na rin sila. In fact, may mga, pag ma-anniversary nila, in-invite nila ako para maging speaker sa church nila. So, doon sa church nila, iba-iba. May bakla doon na naging lalaki na. Sabi niya, gusto ko na maging lalaki. Sabi ko, bakit? Tinamingan mo. Binago mo sa sarili mo, yung postura mo. Hindi. Ngayon ko na naintindihan yung halaga ng buhay pala.
Pag-create ka ng Panginoon lalaki, lalaki ka. Hindi ka pwedeng ano. Pag-create ka ng Panginoon na babae, babae ka. Diba? Amen? Ganyan tayo as Christian because sabi nga ng Panginoon, kung ang kamay mo, isang kamay mo, magkasala ka sa Panginoon, putulin mo. Mas mabuti pang wala kang isang kamay na pupunta ka sa langit kaysa may isang kumpleto yung kamay mo pero mapunta ka naman sa hell. Ang buhay natin dito sa mundo, hindi porgit paano naman kami no? Paano ang Panginoon? Paano natin mapasaya ang Panginoon? Hindi yung katwiran na paano naman kami yan, naramdaman namin yan, ang feeling namin, paano naman kami, nagmamahalan din naman kayo, Panginoon, our God is love. So, therefore, naglalamahal ngayon. There is a wrong love. May maling pagmamahalan. So, mag-ingat talaga tayo niyan. Only God knows our hearts. Hindi tumitingin ang Panginoon. Hindi tumitingin ang Panginoon sa kung ano sasabihin natin, sa gawa natin. Dito sa puso natin, nagbabase ang Panginoon. How you love others. Yun po yung tungkulin natin. So, brothers and sisters, nagpapasalamat ako na isa ako sa nag-share ng gospel tonight. I'm so blessed because God is good. Kanina lang, para akong lagnatin, nanginginig ako, giniginaw ako. Tapos, sinipon ako ngayon, wala nang sipon, parang buhin ako. But when you pray to God, okay, God is good. He is faithful to answer your prayer. And kanina para akong sinipon ako, singa ako ng singa, tapos giniginaw ako, and para akong ubuhin. Ngayon, wala na. Hallelujah, hallelujah. God is good all the time, brothers and sisters. So, last word. Proverbs 12 verse 28. Lagi natin tatandaan. Sabi doon sa Bible, the Bible says, Proverbs 12 verse 28, in the way of righteousness there is life. Along that path is immortality. Ang Panginoon nakakaalam sa mga gawa natin. So, kailangan totoo tayong sumusunod sa Panginoon. Make sure that our daily activity should come from our new identity, Jesus Christ. Maraming salamat po. Magandang gabi sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. The Honorable Senator Manny Pacquiao. About 4 years ago, before the pandemic, we'd like to invite you. Pagod na ba yung choir dito? Palakpakan naman natin itong choir na ito. Nakalimutan natin paupuin. Pero kakanta pa sila. Yeah. About 4 or 5 years ago, at the Manila International Missions Conference, Brother Manny committed. He wants to go around the world where there are Filipinos. Just like what he's doing during his fights. Thank you very much. See you. God bless you. God bless you.